May mensahe ako. Nakikinig ka ba? Ito po, genius ka. At kailangan ilabas mo ang talino mo. Maniwala ka. God gave you an amazing brain. Sobra. Kaya lang minsan hindi natin ginagamit eh. We don't think outside the box. We're not creative. May kwento ako sa inyo. Napakaganda. Hundreds of years ago, sa isang maliit na syudad, isang baryo nga, may isang tao na may utang sa isang loan shark. No? Tapos hindi siya makabayad. So itong loan shark na to, ito yung nagpapautang. At hindi to mabait na tao. Lapit siya sa taong may utang sa kanya. Hindi mo ako kayang bayaran, no? Ito na lang. Di ba may dalaga ka? Ganda. Sige na, let her marry me. Naku, sinabi ng tatay, wag. Pati mga kapitbahay na nakikinig, naku, wag. Kasi kilala nila yung dalaga na maganda, mabait. Wag doon sa masamang tao. No? Tapos yung sinabi ng loan shark, no? Para lang kunyari mabait siya. Sinabi niya, ito, I'll be fair to you. Meron akong supot dito, maglalagay ako ng itim na bato tsaka puting na bato, no? Galing sa river. Ang gagawin ko ganito, yung dalaga, kukuha siya ng isa. Pag itim yung bato, i-erase ko. Tatanggalin ko yung utang ng tatay, pero kailangan pakasalan niya ako. Pero kung kukunin niya, ang mapipili niya yung puting bato, ito mangyayari. Mawawala yung utang, hindi niya kailangan pakasalan ako. Uy, nagkaroon ng pag-asa yung mga tao. Yay! So yung mama, yung loan shark, punta siya sa river, no? And then he bent down at maraming puting bato tsaka itim na bato doon eh. Tapos kumuha siya ng dalawa. Kaya lang, nakita ng dalaga, no? Naku, napakadaya talaga ng mamang yun. Kumuha ng dalawang itim. Pinasok sa supot. Tapos in-announce sa lahat, eto ha, may itim tsaka puting bato dito ha. So yung dalaga, iniisip niya, anong gagawin ko? 3 siguro ang pwede kong mga options. Number 1, hindi pumili ng bato. O kaya number 2, sasabihin ko, mandaraya ka. No? Or number 3, sabihin kong wala na talaga. Para lang mawala yung utang ng pamilya, sacrifice na lang sarili ko. Magiging asawa ko na lang tong taong ito. Alam mo, matalino yung babae, yung dalaga. She thought outside the box. Ito ginawa niya, may pang-4 na option. Alam mo, ginawa niya, lapit siya sa loan shark. Pinasok niya yung kamay niya sa supot. Tapos, kumuha siya ng isang bato. Kaya lang, nung tinanggalan niya yung kamay niya, kunyari na aksidente, at nahulog niya yung isang bato doon sa river, doon sa maraming bato na puti tsaka itim. Tapos sinabi niya, pero okay lang, malalaman natin kung anong bato ang pinili ko. Tingnan natin ano yung batong naiwan. Kasi pag anong kulay yung naiwan, yun ako yung opposite. Alam mo, yung loan shark, hindi makapalag kasi ang daming nanonood. So, kailangan, mapapahiya siya eh. So, pinakita niya, itim yung nasa loob ng supot. Tapos sinabi ng babae, ang napili ko puti. Kinuwento ko yung kwentong yun kasi ang ebanghelyo natin ngayon, napaka-controversial. Kasi ito yung parable ni Jesus. Merong isang mama na winawaldas niya yung pera ng boss niya. Kaya yung boss niya nagalit at pinaalis. Sinabi niya, aalis ka na, I'll fire you. Bago siya ma-fire, yung mamang yun, sinabi, naku, hindi ako, mawawalan ako ng trabaho, kawawa naman ako, walang tutulong sa akin. Tapos minaisip siya. Yung mga may utang sa boss niya, kinausap niya. Tapos linuto niya yung accounting books. Yun, sinabi, magkano utang mo? 115 lang. So ganun.
Alam mo, yung kwentong yun, parang, di ba nakakainis? Ano ba yun? Yung star ng show, mandaraya. Pero alam nyo, hindi pinupuri ni Jesus yung kanyang pagiging madaya. Hindi po. Ang pinupuri ni Jesus, yung taong yan, ginamit niya ang kanyang ingenuity. Ibig sabihin, he thought outside the box. Ito yung problema natin, ha? Bilang mga Kristiyano, tagusunod ng Panginoon, hindi natin ginagamit yung ating talento, yung ating brilliance. Tanong, saan mo ako pinapanood? Most likely, sa telepono mo. 20 years ago, may telepono bang ganito na nakakapanood ka ng mga video? Wala, di ba? Ang talino ng tao when it comes to technology, when it comes to science, when it comes to business, ang talino. Tanong lang, ginagamit ba natin yung talino na yan sa pagsunod sa Panginoon? Ginagamit ba natin? Or, ay, para kay Lord naman yan, pwede na yan. Okay na yan. Alam nyo, yun ang aking hatol sa inyo. I want you to surrender to the Lord all your skills and talents and tell the Lord, Lord, gamitin mo ako. Can we do that right now? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dasal tayo. Lord Jesus, I offer to you my life. Salamat, Panginoon, na ginawa mo akong genius at matalino. Minsan lang, Lord, hindi halata. Pero gusto kong gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako to build your kingdom in this world. Lord Jesus, Lord, gamitin mo lahat ng talino at ng talento ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain ka. Kapatid, meron akong sasabihin sa inyo. Gusto mo ba makatanggap ng full tank maski Sabado at Linggo? Binibigay ko po yan sa mga full tank supporters bilang pasasalamat for supporting the ministry. Kaya kung gusto mo makapanood ng full tank Saturday at Sunday, punta ka sa Facebook, tapos may isang button doon under my video nakalagay support now, and be a supporter, and you will receive full tank Saturday and Sunday, as well as the opportunity to share and support the mission. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.